Hello mga kasari, magandang araw po sa inyong lahat. For today's video mga kasari, meron akong gustong i-share po sa inyong lahat para tayo pong lahat na nagsari-sari store ay umuunlad at magiging successful towards the coming years, especially this 2025. Kasi ngayong 2025, opening ng January, napapansin ko medyo matumal, hindi masyadong malakas ang bentahan. Nung 24, hindi rin masyadong malakas pero katamtaman lang. So eto, meron akong simple tips para maging malakas ang bentahan at lalago ang inyong sari-sari store kahit kayo pa lang po ay baguhan lamang. Simple tips lang ang pwede kong ma-share sa inyo ngayong January mga kasari, at ito talaga ay sundin nyo para maging ganito rin karami ang inyong tindahan na starting from maliit na puhunan hanggang lumalaki pa unti-unti. Ayan. So aking simple tip mga kasari ay pag nakasalalay na po ang inyong puhunan sa inyong tindahan. Dahil po ang puhunan ng tindahan natin, yun ang magpapalago gradually sa ating mga paninda, paunti-unti itong dadami kapag ang puhunan natin ay unti-unti ring lalaki. Ayan. Pero kapag ang inyong tindahan ay pinapautang nyo, ayan, speaking of utang, yun po ang talagang iiwasan nyo ngayong 2025 mga kasari. Hindi po natin dapat na ipautang ang ating mga paninda. Kasi nga, dahil sa mahal na po ang mga kanilang mga puhunan at kaunti lang po dito ang ating kinikita o tinutubo per item sa ating mga paninda. 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos. Kapag ito po ay pinapautang pa natin at hindi natin sure kung kailan ito maibalik sa ating tindahan. So, nai-stop yung pagro-roll ng 2 piso, 3 piso, 5 piso sa item na iyan kapag pinapautang natin. So, sana po tuturuan natin ang sarili natin na mag-say no sa ating mga customer. Hindi po palaging yes. Kasi kung palagi tayong yes, ang ating tindahan ang mako-compromise ang mga puhunan dito ng per item na pinapautang natin sa ating mga customers. At isa pa mga kasari, beware sa mga customers na unang lapit pa lang ay nakasmile na. Unang lapit pa lang po mga kasari ay parang nakipag-friendship sa inyo, nakikipagkaibigan. So, iwasan nyo po yung ganung klaseng mga customers. Hindi ko nila lahat, pero halos ganun po ang sistema o style ng mga customer na gustong umutang sa inyong tindahan. So, una, maganda pang magbayad. Pangalawa, okay pa rin yan magbayad. Pangatlo, pang-apat, kuy daw, beware. Hindi na yan babalik or hindi mo na makikita ni anino sa inyong tindahan. And then, what happened? Yung makompromise, yung puhunan na kinuha niya sa tindahan mo. So, ayan mga kasari ang aking simple tips na dapat iwasan po talagang magpapautang sa aking tindahan, sa inyong tindahan or sa aking tindahan. Kasi po mga kasari, ganito po talaga ang ginagawa ko nung the whole 2024, 2023, 2022, 2021, ever since na nag-start ako magtindahan, hindi po talaga ako nagpapautang. Kung may pinapautang man ako, iisang tao lang yun. At sigurado akong binabayaran niya ako. Pero, in-stop ko na rin yung ganong process mga kasari. Hindi ko na rin ito talagang hinahayaan na lagi na lang niya akong uutangan. Talagang gumawa ako ng paraan na hindi na niya ako uutangan in a nice way naman, na hindi siya magagalit sa akin or kumbaga sasama yung loob niya sa akin, ganun. Maganda naman ang pagkakasabi ko sa kanya. Kaya iyon, dito pa rin siya bumibili sa aking tindahan. So yun ang tip ko mga kasari, kung talagang sundin nyo yun, iyon po ay magandang simula ng inyong sari-sari store. Kasi po, syempre, makakapag-roll ka, non-stop ang rolling mo sa bentahan mo araw-araw sa inyong tindahan. Kasi kapag inilagay mo sa labas ang puhunan mo na wala na sa loob ng tindahan mo, talaga namang mawawalan ka ng kapital sa item na kinukuha ng customer na yun. At pangalawang tip ko pa mga kasari is ganito. Dapat lagi po tayong updated sa ating mga paninda. Most especially yung mga basic na lagi pong mabenta sa inyong tindahan. Fast moving na mga item na meron ka sa tindahan mo. Siguro naman kung nag-umpisa ka na noong 2024, ay alam mo na kung ano yung mga item na laging nawawala sa iyong tindahan, na laging mong binibili at binibili ni customer, di ba? Kasi kapag nawalan ka ng ganitong item tapos papunta sa iba, so mawala yung tinatawag nating again regular customer. So yung tindahan talaga mga kasari, magiging successful lang ito
at magiging mas mabenta kung marami tayong tinatawag na regular customer. Kahit na ang tindahan mo ay daanan lang yan ng customer, wala kang masyadong kapitbahay. Let's say commercial area like me. So dito, kahit dumadaanan lang sila dito at hindi tayo masyadong maraming mga kapitbahay na tinatawag, so every time na dadaan sila, dito sila dadaan sa akin. Kasi alam nila na kung ano yung hahanapin nila ay mayroon ako, di ba? So yun ang pinaka-importanting tip ko rin sa inyo mga kasari, na hindi kayo magpapakawala or tama ba, or magpapaubos ng item sa inyong tindahan. So ako, dahil ang mabenta talaga dito sa akin ay yung aking regular na rice. Kaya talagang hindi ko gustong mawalan yan. Kasi pag bumili si customer yan ay 5 kilos, 10 kilos, 3 kilos, 2 kilos, per gantang, ayan. So, dapat, hindi ko yun mawawala yung item na yun. Kasi yun yung most sellable ko na rice na mura. Kasi nga naman, di ba, mahirap na ang panahon, mahal na lahat ng bilihin. So, si customer talagang, naghahanap ng mas mababa na quality naman na paninda. So, akin, yung 48 ko, mababang presyo, pero quality na rice. Hindi matigas, malambot pag sinaing mo, kahit magiging malamig na ito, ay malambot pa rin. So, yun ang gusto ni customer na paninda mong bigas. Hindi matigas kapag lumamig na ang rice. O, di ba? So, yun naman mga kasari ay lagi kong ina-update dyan. Hindi ko talaga hinahayaang maubos yung aking stock. So, today mag-update ako. Tomorrow again, update ako. Kasi hindi ako pwedeng maglagay ng napakarami talagang stocks kasi maliit lang po ang ating tindahan at wala tayong pwedeng paglagyang gawing stock room kasi tayo lang po ay nangungupahan. At kung bibili naman ako ng marami at ilalagay ko sa bahay ko ay malayo naman. So, yung option ko is every day or every other day ako po ay namimili ng aking mga stock na bigas. O, ayan. Siya. Napakarami ko na pong tips sa inyo this January 2025. At sana po ay may nakukuha na naman kayong simple tips and advices from Jennifer S. Channel. And don't forget mga kasari, kung natuwa, nasiyahan o nakakuha ka ng idea dito sa ating pag-share, huwag naman po kalimutang mag-like and mag-subscribe para sa susunod po nating pag-share the whole year 2025 at mas marami ka pa pong matututunan dito sa ating channel. Ayan. And thank you so much guys for watching this video, and I wish you all good health through all the coming years and especially this 2025. Thank you once again and see you on my next videos. Bye-bye!